Okay, guys, before we start, shall we sing a happy birthday to our spokes and Davao City Police? Wala pa gani, oy! Okay, so it's her birthday today. Of course, siya ato ang sobra ka loyal and faithful na kuan ka ng guest, no? Dili sa ato ang press conference. Of course, naa si Ma'am Kat po. Buto sa birthday aning Ma'am Kat. Mana, tanawa Ma'am Hazel. Mana na yung birthday? Ay, ay. Okay, so it's her birthday today. Don't mind the age, pero for sure, bata-bata pa si Ma'am. And she's so in love today. Ladies and gentlemen, a happy birthday to Ma'am Hazel Caballero. Okay, guys, let's sing happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, Happy birthday to you. Day to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Again. Happy birthday. Happy birthday. Okay, thank you so much. Happy birthday, ma'am. Yeah, padagdagan na ito ng pizza ni ma'am niya. Dagdagan ang lechon. Happy birthday, ma'am. Okay, message, ma'am. Ang message na ko, no, dahil salamat sa inyo ako, no ma'am, kay more than 2 years na ko sa public information na office as the public information officer at the same time spokesperson sa Davao City Police Office. And unta, mabot ako 3 years siguro ma'am as PIO kung waiting for the schooling manggod ko ma'am for the advanced course. So, nagpaabot ko, unta, after schooling, makabalik ka pod ko as PIO. Kung ganahan mo, ma'am. Ay, may paiwan natin ko ang griti eh kanang sani ang message kay murag manamilit. Laina pod. And okay, anyways ma'am, again happy birthday from the on behalf no ng Davao Peace and Security Press Corps. Happy birthday ma'am. Okay, so guys, so let's start our briefing. Good morning, and namilugruhan ko aning isa din hika, wala ginag sa oh my gosh! Bakit kaya? Anyways, Ma'am Hazel, good morning, ma'am. Yes, ma'am, may buntag once again sa tanan. And nagpasalamat ang Davao City Police Office sa kanunay nga pag-imbita sa presscon every Wednesday diri sa The Royal Mandaya Hotel para makabaluta ug ma-update tagon sa status sa ato ang peace and order sa ato ang siyudad sa Davao. Na, ma'am. Okay, thank you, ma'am. And what about our spokes ng PR11? Dugay-dugay na po, ma'am. Yes, Yeah, tama. medyo taon-taon na po. Happy ko na nakita na po tamo karon nakauban. May buntag sa tanan on behalf sa Regional Director sa Police Regional Office 11. Mapasalamaton kay siya no, sa support sa inyong grupo na ginasibya po ang amo ang mga advisories and mga accomplishments. So, daghan kayong salamat o unta magpadayon ninyo hang suporta sa ato ang pag-maintain sa peace and order sa whole Davao region. Thank you, ma'am. And andito po ang mga kadete no, mula sa Philippine National Police para sa kanilang recruitment. Andito si Cadet Gabayron. Hi, Miss Gabayron. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning sa atong lahat. Ako si Cadet First Class Ilaika Gabayron Omega, a proud member of Silang Paglawom Class of 2026. Okay, so another kadete po ng PNPA, si Cadet Villa Carlos. Hello. Good morning, ma'am. I'm Cadet First Class Randy Villa Carlos Vieira Jr., a member of Silang Paglawom Class 2026, ma'am. Asa mo na. Dutulala agad si Francis, snappy kaya ba, di ba? Taga Davao ba? Bisaya? Yes, ma'am. Pati si Randy, Bisaya. From where in Mindanao? From Bukana, Davao City, ma'am. Layuan. Layuan na yan. And si Randy? Ma'am, taga Talomo, Davao City. Layo din. Davao
Davao Region na rin. Hindi na, promote district kayo. Okay, yes, maraming salamat para sa presence nila today. And una sa ilaha guys, irisata sa to ang security update, Ma'am Hayes, sa Davao City, ma'am. Yes, amang Davao City, ma'am, no, nagpabiling gihapon ta, nga hapsay malinawon, and with regards sa seguridad sa atong siyudad sa Davao, wala tay threat, ma'am, no, sa atong siyudad sa Davao. But then, sa among yung balik-balik og sulti, bisan pa og safe ta, ma'am, no, wala tay threat sa atong seguridad, magbanyan tayo gihapon ta sa atong palibot, para dili ta mabiktima, no, and then natay support from the community kung naamay makita nga mga may possibility nga makadaot sa ato ang peace and order, unta no, mag-report dayon sa ato ang nearest police station or call the Central 911 para maaksyonan nato dayon na o dili na ta magpaabot nga naapay mahitabo o sa ta magtawag sa ato ang kapulisan. And then with regards sa recent nga pagtapos sa Ondas 2025, ma'am, no, nagpasalamat ang Davao City Police Office, Acting City Director Police Colonel Manan Caracas Muarip sa kooperasyon sa tanan tabang nga nahimong zero incident ang ato ang Ondas 2025. Dili lang ni siya effort, ma'am, no, sa Davao City Police Office, kundi effort ni sa tanan nga uniform personnel, force multipliers, and other civilian volunteers with support sa ato ang local government unit. Ug unta sa tanang activity diri sa ato ang siyudad sa Davao, kanunay ang ato ang pagtinabangay para ma-maintain ang ato ang peace and order sa ato ang siyudad sa Davao, ma'am. Thank you so much, ma'am. Maraming salamat. Nandito lang din kami, mga civilian, na nag-support sa ating kapulisan. Major Catherine De La Rey, ma'am, good morning. Yes, ma'am. For the whole Davao region, na-maintain pa rin naman natin yung peace and order. And mapasalamatan po nato Regional Director si Police Brigadier General Gilies nga successful ang ato ang pag-commemorate sa All Saints Day and All Souls Day or Ondas 2025. And of course, kani pakig-alayon sa PNP personnel, other uniformed personnel, and force multipliers. And of course, no, suporta sa community, diha sa to ang mga advices, nituman po sila sa katong mga do's and don'ts nato. So magtinambayayon gyud no na dili lang sa Ondas 2025, labi na sa maabutay na pod na Pasko, ang mga local government units naman sila kanya-kanya nilang mga activities. So manguha mo ditong information kung unsay mga do's and don'ts, and then kung namoy mga concern, please dial 911 mo niya to ang gina-promote karon. Dial 911 for any police assistance or concern. Pwede ninyo na siya ikuan sa inyong kanang emergency dial. So daghan kayong salamat o magpadayon kita sa pag-uswag labi na sa whole Davao region na ma-enjoy nato ang peace and order. Kining 911 nato, ma'am, sa police ni, activated na rin siya. Activated na siya, ma'am. Dili na siya sa police, ma'am. Pati sa bombero. Baling, ang 911 sa DILG na siya nga number. Wait lang, kung mudayal mi og 911 sa city, as niya 911 sa PNP. Okay. Ano? Pag mudayal mo og 911, at ako po ning napangutana sa Central 911. Kung mudayal mo og 911, na mo diri sa Davao City, musulod siya sa Central 911. So, same process. Pero kung mudayal ka og 911 outside Davao City na jurisdiction, musulod siya sa DILG nga 911 dito sa National Headquarters. Pero ilang ina-cater, di lang ang PNP, apil na po ng Bureau of Fire, kung kailangan nimo ang Coast Guard, tanan services, kailangan nimo ang hospital, emergency, 911 na siya. Unified 911. Pwede mo anang, hello, can we talk to Gerald Torre if he's around in Camp Crame? Musulod siya sa Central 911 naka sa Davao City, ma'am. Pero outside Davao City? Outside Davao City, like Tagum. Dito siya sa sa Central 911 sa National. Pero ang nagunit, dili si PNP, si DILG. Or is John Vic around, anak? No? Yes, Okay, ma'am. sige, try na Okay. to na. Yes, ma'am. So, i-try ninyo kung namo sa Norte, Sur, Occidental. Pero dili man ako pwede good i-mention, na isa ka network na pag mudayal mo 911, dili siya sa Central 911 musulod, kundi dito sa National. Dili lang ako So, i-mention. kung ang concern is Davao, kung Mukunet within the mukunet local gihapon siya. Mukunet Paano? gihapon. Mukunet gihapon siya? Yes, ma'am. Commercial value na, ma'am G. D. Ah? D.
Ay, dito. Oo, baka doon. Ang dito. Okay. Pero ibalik ka niya sa ano ma'am, kung I-connect gihapon kung national, i-connect kung asa imong concern like si Talomo, i-connect kanya ka Talomo. Kay naka-connect naman siya, ma'am. So mas easier siya nga i-dial kay tulo lang ka number 911. Okay. ang Davao Yes. City ikwaon din niya sa Davao, pero ang ato ang Central 911 dili connected sa kanina national. Pwede ra gihapon siya mo connect pero dili po ko ka-explain sa net sa kung ano ka na sa network. Pero kung System. within o sa system, pero kung within Davao City ka, diretso sa Central 911 nato dire. Okay. Okay. Basta di mo sunod sa 7-Eleven. Ano importante. Okay. Okay, so please dial 911 kung namoy any concern para ma-actionan dayon sa police. Kung concern po ninyo sa BFP, ma-actionan po nila. Kay Unified 911 na siya karon. Sa national siya ang kuan siya, sir. Yes, apil na tanan. Pero naanay na entertain anak ma'am. Yes, ma'am. Within kuan the region. Yes, ma'am. Dugay na siya, ma'am. Kung natin record na ano ma'am, pila na mga Okay, sige. Sa Nagawad. next na ko na kuan magkuhan ko og record kung pila ang calls from every provinces and sa provinces ako makitaan og sa DCPO o sa Davao City. Okay. like kung sa mga report ma'am, mga cases. Mungyap ka ng pagpangawat, kung Mga- nahitabo nga pagpanulis or something ana, kung nahitabo nakitang patay, nakita ng mga unattended baggages, all calls ma'am for police assistance or nawala. Tanan. So recorded po itong mga prank calls. Yes. Pero ang discourage na to ang prank calls kay sayang no nga ma-entertain mo unya na mas kinahanglan na mas emergency. Magtinabangay ta nga dili na magingan ana. Okay, thank you so much ma'am. Yes, Cadet Gabayron from Bukana, Davao City. Yes, ano ka na, graduating? Yes, ma'am. Graduating ka din. Okay, buying for cum zuma ba na? Na summa cum laude? Doron? Saan na? The cadet is Honors? no, ma'am. But the cadet is a regimental officer, ma'am. The Regimental Plans Research and Strategy Development Officer, ma'am. Okay, whatever. Sige ma'am, what about your recruitment ma'am? Please announce sa grupo ma'am. So, the application process for PNPA examination will be on November 9. And mag-cater me ng mga walk-in applicants at cross-examinees sa November 8 at Davao City Police Office from 9 a.m. to 3 p.m. 9 a.m. to 3 p.m. Davao City Police Office ma'am. Yes, ma'am. Mo accommodate mo og application. For walk-in applicants, ma'am, at cross-examinees, ma'am. Unsay requirement ma'am? Pwede na For requirements nato para sa mga walk-in applicants, kailangan nila og PNPA CAT application form, scanned copy of birth certificate, valid ID, ma'am, na for verification, ma'am. Okay, thank you. And Cadet Villa Carlos, 4th year ka rin. Yes, ma'am. Okay. So for sure, proud na proud ang parents mo at mga neighbors mo sa Talomo, di ba? Yes, ma'am. Na mayroon na silang PNPA na kadete sa pagdating sa panahon sa PNP. Yes, ma'am. Okay, 4th year din. Sige. So additional information sa recruitment nyo? So, ang bali ang PNP cut na may tabo karong November 9, 2025, diyan sa Davao City, which ang specific location niya is sa University of Mindanao, Matina Campus. Bali na siya yung listahan ng mga examinees. So, sa mga interested na muhabol sa application, you can apply to walk-in process sa Davao City Police Office on November 8, 2025 from exactly 9 a.m. to 3 p.m. So, advice lang ako na sa iyo lang inyong adto kasi first come, first serve basis ang among process. Pila ba nga to ang kuan, target or goal na to na applicants or katong qualify? Regarding sa walk-in, ma'am, wala may Pila ang quota diyan, ma'am. Quota. Sa passers, ma'am, nakadepende sa napul ko, ma'am, kung pilay lang commit na quota sa passers sa PNPA, ma'am. Per usually, ma'am, nasa 200 to 300 plus lang yung quota ng passer, ma'am. Cadet Randy, share naman your experience. Paano ka nakapasok? Paano ka nagsimula at nakapasok ka ng PNPA?
Ako kay senior high graduate lang ko, nagsulay lang di ko take og PNPA pero wala po ko nagdahong na makapasa ko. So nag-decide lang ko na mag-take og risk ba. Pero nakita naman ako karon na kung asa ko karon na i-pursue ako ang career na ako. So as of now, as padayon lang ko na mag-pursue sa cadetship na ako. O pila na lang ka months na mahuman na din ako. Wow, congratulations. Saan ka nag-senior high? Sa Daniel R. Aguinaldo National High School. So, ganun ka din, yung same process na nag-apply, nagpunta kung saan ka nag-apply, mga ganyan, tapos dumaan sa training, bago nakapasok, ganun ba yun? Ang una na ma'am is ang examination ma'am. Once you pass the examination ma'am, dapat ma-maintain mo yung good na BMI, normal BMI, and also mag-prepare ka physically and mentally kasi after na publish yung result ma'am is mag-undergo kayo ng PMDE ma'am, which is the physical, medical, and dental examination ma'am. Usually na held dito sa Camp Crame ma'am. So dito mababawasan yung mga passers ng PNP cut ma'am. So yung physically fit and mentally fit na talaga mag-undergo ng training ma'am. Pero pangarap mo na talaga maging PNP? Yes ma'am. Oh, mayroon ka inspiration or inspired ako ng father ko ma'am o sa policeman. So active pa? Yes ma'am. Active pa ngayon? Yes, saan na-assign? Currently assigned sa police station ma'am. Okay. Adi, Ma'am Hazel, iyang papa ma'am. Okay. Ano nang ranggo? Police captain ma'am. Okay. Wow, congratulations. And what about kay Cadet Elaika? Ano naman din yung experience mo? Ang experience ko, Mga ka na makapadaasi kung makapainganyo sa ato mga bagets niya. As a female cadet, ma'am, lisod kayo ang kinabuhi kayo. Kailangan niyo makipagsabayan sa mga male cadets. Pero sabi nga ng underclass namin, ma'am, yun yung strength ng female na cadets, ma'am. Kasi yung strength ng male cadet, kung kaya nila, kaya ng female, ma'am. Mahirap, pero kailangan namin makipagsabayan sa mga classmate namin na male, ma'am. Miss Karen, kaya natin? Kaya na mga babae. Okay, for sure si Ma'am Kat at si Mama Hazel, di nila ma-relate ito kasi ano naman sila. Anong tawag ma'am? Sa inyo lateral entry. Yeah, lateral entry. Okay, so at this point, I yield the floor for questions. Unahon na to. Ang behave today, si Dennis. Batman, kabanyero naman. Dali na lang ko. The traffic enforcement unit is under Davao City Police Office, right? Yes, sir. Ang city demo under city government. Yes, sir. Okay. Ang LTO, national. Yes, sir. Pangutanan ko ba? I have nothing personal against the TEO or something. Ang akong debate ron, nalipay, nag-uol. Dakpan ko na gapon, nagitigaan ko citation eh. Yung 500 pesos. Muna akong klaro lang, just to be clarified. Kay spokesperson man ka, and happy birthday pala. Sir, thank you, sir. Consistent ba ta mo kanang TEO nga mo kano sa may mandog ni city director kasi under sa city director. Sa may mandog sa TEO, ni city director to TEO nga paghatag og citation tanan man ka. Pero ano kanang atubangan sa hulog justice nga dugay naman sa parking. Wag gyud po kakita, wag gyud po kabalong ginatagaan ng citation ticket. Unsa ba hadlok sila sa taga hulog justice? Just to be clarified. Yes, sir. Actually, sir, ang ato ang Hall of Justice na sila meeting with our City Director, sir, no, Police Colonel Manan Caracas Muarif. And in front of the Hall of Justice, sir, nanatay magipang isyuhan niya og mga citation tickets. And kato gani diri si Sir Garcia, ang chief sa TEO, is na siya na isyuhan, no, bisan pa og kanang mobile patrol car sa ato ang Davao City Police Office. Kana instruction ato ang City Director diha nga bawa na siya parkingan diha sir nga part kay nagkuha na pud ang mga justice sa Hall of Justice, sir, sa ato ang City Director kay ang tingog sa mga sakyanan or diha nga part is maka-apekto kung naay hearing sulod sa korte. So nanatay mga issuance of citation tickets diha, sir, nga dapit in front of the Hall of Justice. Sir, you're saying now na consistent ang traffic enforcement unit as far as that situation is concerned. Yes, sir. As per statement nga gihatag sa ato ang chief sa TEO, sir, na Police Lieutenant Colonel Garcia, nag-issue sila diha og citation tickets in front sa Hall of Justice kung naay mga nag-park. So, walay agreement between city government na sila agreement ka pwede sila diha kay antong karon na pa man. Yes, sir. Ako lang. Magkasabot
ka sa hearing. Yes, sir. Ako namang hayo ko ga-update ana sir na sa ato ang chief TU kay nanay instruction diha ang ato ang city director with regards to the sir, parking in front of the Hall of Justice. Oo, kay diha mo dili daw pwede niya. Kung ari ko diri sa kuan, mo ingon niya ng taga Royal Manday nga nag-check-in ka diri sir. Isod kayo. Yes, sir. Just to be clarified, pero mubayad yun ko. Inintos pa, magpalit ko tayo binlo. Pero sige na lang, okay ra. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Happy birthday again. Thank you, sir. Ay, David, how young are you, ma'am? Sweet 44, sir. Wow! Sus! Kuha lang ka gamay na ko, ma'am. Pero, mahiya ka naman. Yes, sir. Mike? Question? Ma'am Kat, regarding sa mga napituhan sa baha, sa mga Surigao, na may gano'n sa assistance sa PNP na matay na extend katapang sa mga napituhan for daily whatever. Ang sa Police Regional Office 11, sir, natay standard sa standby force just in case mangayo og assistance ang Pro 13. And then nag-prepare pud mi og kanang assistance ng kanang mga goods gani para pud sa mga naapektuhan. Kay naamantay nakaandam na pud ana. So ang ato ang ginatagag assistance di lang man ang sa Davao Region kundi ang mga silingan pud nato. Sa mga specific demands. Ang kuha na to is natay basic lang na bugas kung mga pwede pod mga sinina, pinapa-basic ang pagkaon, sir. Pagkaon. Oo. Ano sa mamahatag? Wala pa schedule, sir. Thank you. Sa mga kadet, pila ka buok so far na mag-take exam sa University of Mindanao sa list na Sa last na update na nakuha na ko, sir, nasa 760 yung magte-take ng exam yung nakapag-apply online, sir, sa University of Mindanao, Matina Campus. 760. Yes, sir. As per walk-in, limit lang man atong pila, mali ba po pila ang pwede lang para mag-early itong mag-walk. Wala pa kaming nakuhang information regarding sa walk-in, sir. Pero for first come, first serve basis tayo, sir. Kaya yung mga walk-in applicants natin, kailangan yung agahan kung gusto nyo na makapag-take ng exam. Kasi limited lang po yung slot para sa mga walk-in applicants, sir. Pati sa cross-examinees. Limited, pero as to yung figure ng limit, wala kayong figure kung ilan. Nasa below 50 lang siguro, sir. Hindi sa sigurado. Yes, sir. Yung first come, dapat dun sa kurasa, malimit ang pag-abot o alas 10, makasikwenta na ta, dilit na ikiter ang moabot o alas 11, kasi until 3 tayo. Bali, i-cater na mo tanan walk-in, sir. Ang quota ng walk-in, sir, nakadepende kung na yung mga examinees na nakalista na sa online na dili sila mag-report sa mismong D-Day. Bali, itong mga vacant na slots, sir, sila ang mag-fill out sa mga vacant na slots sa online na examinees, sir. Okay, thank you. Kay Ma'am Kat, Ma'am, natay security. Ay, Ma'am Kat, sorry, Ma'am Gisil, happy birthday, Ma'am. Natay Yes, sir. ihatag sa the day ng exam. Yes, sir. Ang Davao City Police Officer with regards sa inglaning activity, automatic na gyud ta maghatag og seguridad ani, sir. Especially nga take og kanang sa PNPA ang ato ang mga batan-on, sir, no. Muna atong giawhag, sir, no, para madagdagan ang from Davao City nga mga leaders unta daghan makapasa, sir. So automatic ang Davao City Police Office nga maghatag og seguridad during the sir, examination po. Ma'am, isang last kalagkalag, 1 and 2 also po sa state, kumusta ang crime rate nato, especially kawat figure po nato ang crime rate situation sa Davao. Yes, sir. With regards sa ato ang crime rate, sir, no? Especially sa ato ang 8 focus crimes, sir. Mga yung na data, sir, ha? Pero nagbaba, sir, no? Ang ato ang 8 focus crimes. Gumika na, sir, sa mga programa nga ginitiate sa ato ang Davao City Police Office City Director, sir. Kaya makita ang po nato ang pagpaningkamot ni Sir Moarip, sir, no? Nagatuyog gina siya. Kada adlaw usahay ito binday taga na siya mahuman, sir, para mag-monitor ang mga station commanders nga naagid sila sa ilang mga respective offices para ma-monitor kung unsa na yung mga panghitabo sa ilang area. Dili kay isalig lang sa uban, sir, no. So nakita na to sa City Director unta ang unta part sa station, sir. Ato pong iiguan, sir, ipakita po natong naning kamot pud ta kay atong City Director nagalihok permi wala pud ta nga dili ko ta mulihok sa station level. Percentage, sige ba?
Siguro sir sa kung sa ikuha na to sa 10 sir no before karon siguro mga 8 or 9. Basta nibaba gyud siya sir ang atong as of ano sir October. Mangayo ko sir ako lagi po sa GC. Please, ma'am. Same po ng Yes, sir. Davao region, ma'am Gad, kasi the entire country na report na nag-reduce ang crime rate of 30%, if I'm not mistaken. May we know sa Tibok Davao region, pila ang kung nag-reduce, pila ang reduce. Akong data is katupang January to September, which is nag-reduce yun siya nasa mga 20%. Pero sa data up to October, wala pa gihatag ang R7. Kung naana, i-ano ko na sa press release, sir. Asa attribute ang reduction? Magtanawan na lang nato ang sa last sa January to September ang nibaba jud dito ang number 1 is theft, second ang rape, ikatulo ang robbery. Ano kaya? Asa ba? Crime prevention gihapon siya, sir, no? And then mas aware na pud ang mga tao unsaon gani mag-vigilant to take care of themselves sa ilang safety and security. Tungod sa reminders na pud nato nin makanunay reminders, and of course tabang pud ninyo kay kampo sa inyo kamo pa biya ang nagahatag sa mga information. Kay kung mag-base lang pud mi sa amo ang FB pages, limited ra pud siya kaayo. Daghan kayong salamat. Sir, naday idagdag ang PNPA kay sa whole Davao region duha ka testing centers ang examination. Yes, ma'am. Ang una na testing center natin, ma'am, nasa University of Mindanao, Matina Campus. Ang pangalawang testing center natin ay nasa Mati City sa Davao Oriental State University, ma'am. Details sa Mati City. Meron kaming mga cadets na assigned doon, sir, na mag-cater para sa mga applicants natin, sir. Pero same date? Yes, sir. Same date yung processing ng mga walk-in applicants and cross-examinees November 8 and for the PNPA examination is November 9, sir, Sunday. Ang walk-in is Mati City Police Station. For walk-in ng Mati City, sir, ay sa may Davao Oriental State University, sir. Francis, and then Julius Armando Carlo. Rowan. Pasko. Yes sir, sa maabot nga December sir no, ang ato ang acting city director sir na siya yung mga instructions sa ato ang mga station commanders to conduct meetings with the especially sa ato ang mga business establishment owners, sa mga security guards sir no, na magyud tayo regular diha sa Davao City Police Office nga mag-conduct og meeting sir. Especially kung natay makita nga pagtaas kung naay mga kaso sa theft. So natay mga pag-meeting pagabuhaton ana. And part of that sir is the preparation for this coming December 2025. Kay dili ta gusto sir no nga ato ang record data sa ato ang theft, especially shoplifting sir no nga magtaas. So natay mga ginabuhat ana sir para dili na ni siya mas mutaas pa compared last year. So natay ginabuhat ana sir as initiative sa ato ang City Director Police Colonel Muharek sir. For the region, sir, ginapanday pa ang security preparations. Ang instruction is for the Chief of Police to coordinate with their local government units. Kay per municipalities, lain-lain manggod og mga activities. Para kung mahanay ng different activities, mahanay na pod kung pila ka buok ang ma-deploy per project, per program sa mga ano. Pero definitely, enough number of PNP personnel ang e-deploy sa Police Regional Office 11 sa pag-celebrate nato sa Pasko, labi na din ha sa 9 days na simbang gabi. And then, nag-commit naman po ng ubang volunteers na mutabang sila as usual, pareha sa mga niaging tuig. Parang sa preparedness, disaster preparedness, dito na naman, of course, nahanap ko ng pag-asa since December. Hapon na pagdating sa Davao Region. So, how about sa preparedness pa sa namatay mga iwan o sa tao? For disaster preparedness, may ginakandak na training sa mga PNP personnel for that purpose. And then, in fact, tomorrow or next day, nanapod tayo another earthquake drill. Kay dili lang man ang bagyo ang ato ang ginapangandaman, pati po ang mga earthquake. And then, gi-announce po sa ato ang City Director gani nga, i-equip po niya ang mga
PNP personnel sa Davao Region o GOBAG para in case of emergency ready pod ni. Labi na kay kami pod ang mo hatag og kanang mo rescue sa mga katawhan nga nagkinahanglan og kanang tabang. So ang panawagan lang nato na kung sa inyohang LGU nanay advisory na to evacuate. Labi na naman dyan makita naman nila sa pag-asa pa lang. Please do so. Ayaw na mo pagpastoryo ikaduha, ikatulo. Ay para man po na sa inyong safety and security. Yes, na ay water asset pero dili po dingon ana ka kompleto compared sa ubang agencies. Yes, sir, for Davao City, sir, no, ang ato ang Davao City Police Office is na atay one team gyud kada stations as the search and rescue team. So just in case diri sa sentro, sir, na ay need o kanang assistance from other stations, so automatic na sila mo proceed mo report diri sa atong Davao City Police Office headquarters. Kay aside from 19 police stations, sir, naputay team diri sa Davao City Police Office headquarters from the City Mobile Force Company. So andam ta, sir, and with regards sa mga kagamitan, sir, no, nagpasalamat ang Davao City Police Office sa support sa atong local government unit sa paghatag og mga ekipo sa ato, sir, no, sa Davao City Police Office sa mga kagamitan nga magamit nato during kung naay mga baha gyud, sir. So anatay mga gamit, sir. Okay, ma'am, kay Ma'am Hazel. Ma'am, so far ma'am sa atong Eye in the Sky nga program, tanan na bang police station na nay drone or kompleto na ba? Yes, sir, with regards sa ato ang inisyatibo nga programa sa ato ang City Director, sir, no, si Arif, with regards sa ato ang Offline Eye in the Sky Patrol nga gina-instruct yun niya nga tanan police stations is naagyod. And so far, sir, last meeting is isa na lang ang wala, pero magpalit na sila, sir. Kay paninglon man sila permi ni sa ato ang City Director kay kailangan na atay mga inisyatibo, sir, no, para suportahan ang programa sa ato ang City Director. Kay dako isyag tabang, sir, no, just like na sunog, unda, sir, no, nagamit ang ato mga drones para sa pagmonitor sa mga tao sa baba. So dako siyang tabang, sir, aside sa ato ang mga intel operatives nga nagasuroy-suroy sa ato ang mga areas, especially kung naatay mga activity nga dako. Unsa ni nga police station ma'am or unit ang kulang? Dili na lang siguro, sir, kay mapalit na ba yan sila, sir? Pero kani mga drone ma'am, budget sa station or donation o sa nanay drones ang ato ang City Director, sir, no, nga naapoy ihatag ang mga stakeholders, pero limited lang siya, sir. Mo nang natay request sa ato ang local government unit para magdagdagan ang ato ang mga drones nga nana sa mga police stations karon. So waiting for the approval siguro, sir, pero sa tanan mga request sa DCPO ginahatag man sa local government unit when it comes to sir, no, sa mga programa sa peace and order nato. So far sa atong pagpakuan ma'am, unsa sa ka-epektibo ma'am? Dakong tabang po. Yes, sir, dako siyang tabang, sir, no, just like nakita ninyo, sir, during atong sunog, sir, no, kung unsa na kadako ang maong sunog and kung unsa na pud kadaghan ang tao, especially atong unda, sir, kung kailangan ba ang kanang area dagdagan o kanang police number of personnel, so dagdagan siya, pero kung wala, so maintain ang number of personnel nga nana diha sa maong area. Yes, sa laing kuan ma'am sa inyo duha ma'am, nay kuan nga rally ang INC next week. Basta kuan this month. So if ever nga sa kauluhan nasa 300,000 daw katao ang kuan nila na. If ever nga naipahitgayon diri ma'am, syempre na naman po kuan na andam tayo nga na sa nga nga crowd po. Yes, kung na ay ipahigayon na rally diri, andam ang Police Regional Office 11 na mohatag og enough number of personnel para mo control sa crowd and then ma-maintain ang security and safety sa mga moapil. So for ma'am, sa DCPO, wala pa tayo na. So far, sir, wala pa, sir, no? And then, ang ato ang intel operatives man, sir, is na naiyak monitoring permi and then naatay mga coordination permi sa ato ang mga partner agencies just in case nga na ay mag-conduct o rally diri sa atong area of responsibility. Kaya napud tayo mga naka-ready na nga mga PNP personnel, sir, nga ready to be deployed just in case nga na ay ipahigayon nga rally nga unannounced. So, ana tayo mahulbot dayon, sir, nga mga PNP personnel. Salamat po. Kay Ma'am Dalaray, ma'am,
Nga itong update atong ipangin mo, ma'am. O Sir Armando, ang nangayo pa jud kog statement gikan kang COP ato. So nagpaabot ko sa iyahang statement sa iyahang side. Kay gitanaw na ko tong video, di magud kay maklaro yang istorya kay ma-overpower siya ni kapitan. Pero definitely, pag na-report sa pulis, gina-aksyonan yun na dayon namo. No, dili na mo na siya ginapaunya-unya. Labi na kay sa amo abaya karon dapat within 3 minutes, 5 minutes naa na ang pulis dito sa area kung naa manggaling jud panghitabo. Pero ang storya mo do ato, ma'am, is ang storya daw ni Kapitan ato kay giatake daw siya. Gilusob daw sila sa pulis. Pero ang kwan dito is ang pulis pahigayon lang og kaning checkpoint doon sa iyang balay. Ang kuan tawag ani before pa man gud ato na checkpoint murag na sila'y daay bangi ni kapitan og ni chief of police. So base na lain pagsabot ni kapitan nganong nag-checkpoint kami mag-checkpoint pwede natawag ni mana naman may ginatawag na static og kanang na mga checkpoint og kanang tawag ani permanent na mga checkpoint. So, depende man gud na sa chief of police or sa need during that time, no, kung asa magmontar og kaning checkpoint. So, karon ba, ma'am, nabay kuan? Gipatawag ba siya ni RDC or ni PDC kuan? Wala ko information about sir, kung gipatawag ni PDC, COP. So, unsa ba kuan na ma'am? Unsa ba na siya ipatawag ba silang duha apil si kapitan? Depende na kay PD sir kung unsa iyahang action ana o magpaabot lang pud mi sa statement ni Chief of Police para makita po nato unsa iyahang side. Pero ako lang gustong ipasabot na definitely kung mo report mo sa police for assistance kung nain mahitabo sa inyo mo action jud mi dayon ana kay ang gipakuan man gud dito ni kapitan is walay action ang police. Motong maklaro na ko nga emphasize niya. Kay ang kwan ato nila ma'am is mo lagi to gilusob lagi daw siya. Pero ang kwan man gud ato ma'am ang nasa video man gud nga gi-post ni kapitan medyo condescending on the part sa PNP nga murag ihang giakusahan nga murag kwan siya single out ba siya nya isog daw kayo during katong wala pa nag-video kay di na daw mutingog. Kang kapitan na siya na side siya sir no, so hulaton na to ang statement ni COP. Pero sa karon wala pa yung action ko, i-relieve ba or wala? As is mangyapon siya sir, siya mangyapon ang Chief of Police sa Digos City Police Station. So walay movement dito. Walay movement dito. Kay mo daghan ba gipalagpod ba sa inyong wala so far walay movement dito sir. And padayon maghapon ang serbisyo sa Digos Police Station. Nangutana ko kung nausabay lang mura tungod ato ng mga video, wala man po. Okay, marag nadamay na sila sa away po sa politika po diha po. So far, wala ba ikwan? Wala ko information about sa politika, sir. Okay, thank you. Ma'am Hazel. Kanina pa. Kanina pa. Bera. Hey, Ma'am Hazel, ma'am. Hinay-hinay sir, kaya soft drinks coming pa. Ay, ganun. Hey, Ma'am Hazel, ma'am. Recently, daghan kay mga most wanted persons nga nadakpan atong undas, ma'am. Pila ba to tanan ninyo nadakpan, ma'am, no? During atong undas? Yes sir, nabantayan ko ninyo sir nung paspas ang ato ang dakop sa mga tao nga nay mga warrant of arrest. Kay instruction na sa ato ang city director sir nga paspasan ang kaning mga naay mga warrant of arrest kay nana sila possibility nga mang biktima sila sir during undas. So nakita ninyo nga daghan ang ato ang na-arrest during undas. Siguro sir, during undas siguro 40 if I'm not mistaken sir 40? no. 40? Ako pang i-double check. Ako pa i-double check, sir. Pero, kana nga mga adlaw yun, sir, kay instruction sa ato ang city director sa mga station commanders nga paspasan para dili sila makapangbiktima pa during undas. Si Ma'am Kat, sa abot sa region. Muad na lang ko, sa whole Davao region, during undas, which is October 29 up to November 4, 2025,
Sa anti-illegal drugs, natay 55 ka-accomplishment. Sa illegal gambling, 17. And then, katong gipangutanan ni wanted persons, dili lang si Davao City ang nibanat, sir, no? 91 ang ato ang na-arrest na wanted persons. Kana lang na period. Apil lang si Davao City. And then, for loose firearms, 44. So, 37 Oh, sa Davao. So, sa 91, 37 ang sa DCPO. So, bisag undas, daghantang mga na-deploy dito sa mga sementeryo, nagpabili ng ato ang kanang law enforcement operations. Mo nang dako gyapon nato ang accomplishments. In fact, nay mga nadakpan diha sa mga sementeryo. So karon ma'am sa intensified gyapon still intensified Yes, mas dili- pakusgan pag yun. Paskusgan gyapon nato na siya, no, kay we want to get rid sa mga kriminal sa Davao region. Okay, thank you ma'am. Sorry po. Lami ang istorya pero napalong ang live ni Dennis Naso. Bitaw ay happy birthday di ay Police Captain Hazel Rezane Caballero. Bitaw ni Bundak. Kani pangutanan lang nako ma'am regarding sa kanang to follow katong sa preparedness security plan sa Kapaskuhan, katong mga strategic areas nga dunay mga events sa Pasko, unsay atong susihon po sa ng mga sakop sa Davao City Police Office with regard sa mga celebration regardless Christmas lighting or katong mga events related sa Kapaskuhan. Yes, sir. Sa ko ang giingon, sir, na mga ang Acting City Director, sir, Police Colonel Manan Caracas Moarip, na natay mga ginabuhat ana, sir, nga meetings. Dili lang ato ang mga station commanders, apil na diha ang mga, siguro, sir, business establishment owners, and then the security guards. And then sa mga areas nga na mga reported incidents, sir, nga sa pagpangawat, like pickpocketing po, dili lang sa mga malls sa sulod, natay mga dedicated PNP personnel ana, sir, nga naga-monitor, kay naatay listahan, sir, no, sa mga tao nga involved sa rats, no? Unsa nang rat, sir, robbery, akyat bahay, theft, sadisi, ana, snatching. So natay mga Rose Gallery ana, sir, sa mga stations, and naputay coordination, sir, sa mga stations kung nabaning individual sa ilang area para matagaan na tog kwan, sir, no way, no? Matagaan na tog paraan para maka-file ta og kaso, especially kung natay mga evidence against sa ilaha nga ma-file nato gyud ang kaso sa korte. So pagabot sa December siguro magamay-gamay na lang na sila, sir. Okay. Parehong pangutan na both sa birthday girl o siyempre kang Police Major Delare with regard sa katong mga hotels nga ingon nato katong mga turista nga moabutay to spend their loved ones but however kay ginabalik-balik man pod og reminder regarding sa mga ingon natong nga mga pagbanding sa ilang pamilya labi na dili complacent pod usahay kay usually nga naay mga incidents, mga isolated cases sa pagpangawat regardless sa panimalay o sa mga hotels nga ilang gipuy-an. So how can they assure katong sa safety sa atong mga kaigsunan nga mahimong luwas ang Kapaskuhan? Para ana siya, sir, like sa mga hotels, Yes. naman tay mga police assistance desk gihapon sa mga hotels. And then, well coordinated man pud ta sa ilahang security force. And then, padayon man pud ang ato ang pag-remind na ginatawag namo nga Oplan Bandilyo, no, nga tuyok-tuyok ang patrol, naga-announce din ha sa mga safety precautions, dili lang sa mga turista, kundi pati na pud sa mga mululupyo sa whole Davao region. So, mag-remind lang yun na be very careful sa to ang mga personal items, valuable items, di lang po good ta mo kumpiyansa para dili ta magka-problema or dili ta mawad-an og kaning butang. And then reminder kung namoy mga makit-an na unattended na mga packages, i-report dayon sa security ayo or sa police, ayaw ninyo hilabti ang butang, no? Kay dili man mo trained para mo check ana. Okay, last na lang pangutan na sa mga kadete kung mahimo to answer sa akong pangutan. Ano usa ka lisod ang inyong pagsasanay sa inyo to become a future
authority in uniform kung manggaling, future police or whatever, with the experience sa inyong training? Both of you can answer. Para sa ko, lisod kayo sir, kay daghan kayo kailangan na isakripisyo para sa pag-training. Sa sulod pa lang, hiwalay ka sa imuhang pamilya. Lalo na sa una na tuig, sir, dili ka makakontakt sa parents mo. The 45 days breaking period, kung sa asa, i-break ang imuhang pagka-civilian para makatuon ka sa military life or sa police training. Sa sulod, tudluan ka sa iba-iba na klase na duty mula sa pagka-plebo, kung asa ikaw gitawag na ship sa pagka third class, second class o sa third class. Yung third class na to sila yung direct upper class ng mga plebo. Kung kinsa asa, sila ang first na magtudlo sa mga plebo nato. Ang atong mga second class, ang mga squad leaders o ang mga first class nato, yung mga kinatawag nato na immaculates, na sila yung overall supervision sa mga cadet corps na to, sir. Tama sa gingon sa akong classmates, sir. Isa dyan siya ang training. Bali, kaning training ni nasa siya purpose is para ma-equip among mga sarili na mag-lead og mga tao sa gawas. So, bali, ang kaning kalisod na mo, siya yung magpa-worth it sa imong kahago pag nakagraduate na ka. Kay, ang kinabuhi sa gawas, dili siya lalim. Dili lalim mo hawak og kanang gunit og mga kinabuhi sa tao. Bali, sa sulod pa lang, dapat matuloy na naman mong sarili na maging stable under pressure. Salamat. Question kay Ma'am Police Captain Hazel Tuason. Happy birthday. Yes. Happy birthday. Hazel Caballero. Sorry. Di mabasa, nagkadangan mo. Nagtanong ko sa patilo ako, mama. Kay nagtanong magod ko sa akong camera. Okay, ma'am. This coming December, no? Sige na, balag na si Piat. Kining naamanggoy mga incidents, especially sa mga gangsterism, mga nagkadaiya nga mga grupo, especially on the 16th nga magpahigayon ta sa tuwang simbang gabi. So, are we going to prepare our personnel, including dito sa barangay level, nga watchful sila sa mga problema sa mga batanon diya sa mga tagsa-tagsa ka barangay sa syudad? Yes, sir. Kada tuig na lang yun din sila, sir, no, nga atong ginabuhat nga naatay mga coordination sa atong mga barangay officials, especially ngay tagtabang sila mga barangay tanod, sir, no. And then makita man siguro nato kada simbahan nga naay presensya yun sa mga barangay tanods, kay sila magyud mismo, good sir, kung nakaila silang mga sakop kung kinsa ni involved sa riot-riot or kasamok diha sa maong lugar. Mo nang sa layo pa lang sa simbahan, sir, kung naay ila presensya, murag badlongon na sila daan, sir, para dili na sila makakos pa og kasamok during sa pag-misa, sir, for the 9 days no nga ato ang ginabantayan. So nanatay mga instructions ana, sir, nga ginabuhat, sir, no, sa ato mga station commanders. Kay mao po na instruction sa ato ang city director kailangan na sila constant communication with the barangay officials para makuha ko kung sa'y concern para matagaan nato ka ng solusyon po, sir. Okay. We all know nga this coming December, dili kay ingon ana kanindot ang dagan sa ekonomiya nato diri. People all need money. Then kung magkinahanglan ta kwarta, especially kung wala tay trabaho, it will rise kanang petty crimes. Are we aware, especially the burglars, no, katong mga akyat bahay o guban pa nga mga kuan, mo taas ang kaso niya na o niya nanabatay gina lay down nga mga plano, especially patuho po na to sa down to the barangay level. Yes, sir. Sa ingon ako kaganina, sir, no, ang ato ang city director is na naging siya advance ang instructions sa ato ang mga station commanders, especially nga naatay monitoring, sir, sa mga taong involved ani nga mga activities, illegal activities, especially nga na sila sa Rogues Gallery, sir. So nanatay mga ginabuhat ana, sir, nga mga idea siguro para dili na sila mga pambiktima pa. Especially during December, no, nga daghan og mga tao diha sa mga pampublikong lugar, and ngayo pud ta og kanang sir, sa tanan nga para dili ta mabiktima, magbinantayon ta sa atong palibot, dili nato tagan og chance, sir, no, opportunity ang kani mga tawhana, sir, nga mabiktima ta. So bisan pa nga nagbintain ta sa ato ang prisoner sa atong sila sa Rabaw, sir, kailangan pud nga matagusa ka nato, maging alerto pud ta kanunay. Okay. To Major Catherine De La Rey, same question, ma'am, kaganina, atong nabay mga incidents sa mga areas dito sa Davao del Norte Part and sa sakop sa PRO nga napoy incident nining gangsterism, especially nga napoy major cities
nga apil sa Davao del Norte, Tagum City, Panabo City? Sa mga provinces, wala may identified na mga gangs na or grupo, sir, no? Pero dili po nato siya i-discount na during sa kaning Misa de Gallo nga maggrupo-grupo ang mga batanon. So sama sa gingon ni Hazel, sa mga simbahan po didto, na naman po yung mga barangay tanod, mailamahan naman po guna nimo kung magsamok na, so sila mismo mubungkag na ana ang kuan nato din ha na mamahimong walay disturbo ba sa pagahimuong misa sa 9 days. Ma'am, sa inyong part sa inyong coverage, ma'am, dako ang inyong coverage sa security para sa ato ang mga kaigsuunan sa Summer in Davao del Norte o sa Tibok Region 11. So in place na ba ang ato ang security nga magbantay para sa Yuletide season ang ato ang mga personahe? Mo to kung giyon kagina sir no na ginapanday pa. Ang instruction karon is for the Chief of Police to coordinate with the local government units kung unsa na mga activities ang ilang gihanay para sa Pasko or sa December 2025 na celebration. Kay dito ta mag-base sa ato ang deployment. Pero ang gina-assure yun sa ato ang regional director diha sa mga local government executives na enough PNP personnel ang ma-deploy, and then kung kailangan nila augmentation from regional office, muhatag ni. Pero there's no standing policy or directive gikan sa national level pa, ma'am? Wala pa from national level. Yes. Thank you. Ma'am, either si the birthday girl or kay Major Catherine De La Rey ang answer. Active pa ba itong inyong activity during December nga maglibot-libot gani ma'am niya ang inyong mobile decorated siya with festivities of Christmas? Active pa ba ito siya, ma'am? Yes, sir. More exclusive yata na ma'am sa Davao City Police Office. Yes, sir. Kada December gina siya, sir, no, nga Davao City, radyo din na? Davao City, sir. Yes, sir. Sige, padayon, ma'am. Yes, sir. Kay unique maguni siya, sir, no, kay sa giingon, Davao City Police Office ang naghahimo ani kada December. And natay murag kick-off ani, sir, no, siguro next first Monday of the December siguro, sir, or earlier, ana. Imbitahan mo, ma'am, para makaka-cover. Yes, sir. Mag-invite me sa inyo, ha, sir, para ma-cover ninyo ang kanang activity. Unsay qualification sa inyong adtuan? Because I was din nakagawad somewhere in Madapo. Murag daycare center to inyong giadtuan. Unsay qualification ninyo, ma'am, nga mangatag mo ani sa ingani nga community? Yes, sir. Usually, sir, no, ang ato mga stations, ana, ang maoy identify kung kinsa to yung mga tagaan ng mga bata, sir. Katong mga less fortunate families po, sir. Opo. So, muna ato ang qualification nga kailangan membro ka sa less fortunate families po before ka kuhaon sa ato mga WCPD or the PCR in charge, sir, nga dalhon diri sa DCP headquarters. Okay. Ma'am Catherine, ma'am, wala ba'y plano ang region nga i-copy-paste ang maong activity which is very nindot siya tanaw? I-check sana ko, sir, ha, kung kuan pod ba nila kanang i-adapt para sa ubang mga provinces. Pero si Davao City Police Office, dugay na kaya nila ginabuhat, sir, na may decor ang mga mobile nila, and then mobisita og mga barangay para manghatag og mga kanang pamasko og pahalipay. Yes, oo, kanang kunyari dakpon ko na ninyo mag-checkpoint yes. Manghatag ng regalo. Yes. Buhata daw na sa Okay, thank you po. Dirita sa mga kaditi. Ako nalibog jud ko ganina, nangutan ako sa inyong mga kauban. Kadit Ilaika Gabayron. Yung pag-abot sa imuhang kwan, nameplate ba na tawag Omega? Unsa ba gyud? Para sa imo Randy Villa Carlos, pag-abot niya Gira. Unsa ba jud? Natay Gira ani o Bali middle name na mo ang naka-print diri, sir. middle abina mo coding na ninyo ba? Diri mo ang apelyido, sir. Kauban sa mo ang serial number, sir. Okay. So kinsay nagkamali kanang gibutang daog? Kaning na-print, sir. Nakulang ang apelyido namo, sir. Mao tong pag-caption ako sa paglabay nako sa Cagayan de Oro na Gold Star. Nangutana jud ko basig kuha na siya ba?
Omega, unya diri ipikasent. So kana lang pangutana sa I know you are very kampanya jud mo ma'am nga kining mga mga gangsterism nato diri nga mo divert para sa inyo kakugihan nga mga batanon. Daghang salamat. Thank you, sir. Good morning po. Good morning, Ma'am Hazel. Happy birthday. Good morning po, Ma'am. Hello, ma'am. Salamat. Nagka-virgin. Nagtinga ba? Ay. Good morning, Ma'am. Ma'am Hazel, this is about katong Auntie Marcus Pauline nga gipang bitay sa gipangbutang sa Sandawan upod part sa Ecoland. Karon ma'am, na ba may investigation about ani po? Or wala pa mo kabalo ma'am kinsa ang nagtaod ato? Thank you. Yes, ma'am, regards sa mga ipangbutang dito, ma'am, no, nga with regards sa ato ang president karon. So, ang ato ang station commander siguro na, ma'am, na ay initiative siguro nga gibuhat, ma'am, no, with regards sa mga tao nga involved ay nga napabutang diha. Pero as of this time, ma'am, mga yo tao ka ng update siguro sa station commanders kung saan ay update sa ilang investigation, ma'am. Pwede di kayo chat niyo. About sa update po from the station commander. Okay, ma'am. Ayan na, ma'am. Murag dilig nagduwa-duwa ka, ma'am. Thank you, Ma'am Later, ma'am. Hazel. Sige, ma'am. That's it po. Thank you. Okay, thank you so much. Armen, question, Darling, question. Okay, so I'm also inviting other cadets, si Miss Katigba, please promote ang para sa ato examination, isa-isa kayo. Yes. Ayan, so ganun po sila ka. Good morning, sir. Good morning, ma'am. Ako dahil si Cadet Second Class Katigbak Cyril Andrea from Katitipan, Davao City. So karon sa mga kabataan na gusto mag-apply in PNPA, gina-encourage ta mo na kung wala pa naka-process online, pwede pa mo mag-apply sa my Davao City Police Office this coming November 8 from 9 a.m. to 3 p.m. So, gingon na namo itong mga requirements kaganina, karon gin-encourage na mo kahantod na pa'y time. Kasi, basig God's will ni or plano ni sa Ginoo sa inyo, narami diri para tabangan tamo sa pag-process. Good morning, sir, ma'am. Wow, thank you. And pa-isa-isaho na niya sila. Good morning, sir. Good morning, ma'am. I'm Cadet Second Class Zenobia Errol Von Pilayo from Barangay Mintal, Davao City. Ang message na ako para sa mga kabatanunan na gusto mo sulod sa PNPA is take the road less traveled youth. Ang ano nako is gwapo kaya ang opportunity once nga makasulod ka sa PNPA. And para sa katong mga kapila na nag-take sa PNPA cat na wala pa na wala sa nakapasar is pag-take lang mo as long as you are within the age limit pa of 18 years old to 22 years old. Wala man ta kabalo na basin day karon na examination is mo na siya on time. This is your time na makasulod ka sa PNPA. So mo lang to sir. Okay, so nagplano gyud mo magsulod mo og PNPA police. Yes, ma'am. Ako ma'am personally dili ko yung press ba na first taker, first take pasar dayon. Pero ako sa second take pa ko naka ma'am. Bali okay. Ang ano lang dyan is na pag once na mangandoy mo taas dyan, always remember na big dreams requires huge risk dyan, ma'am. Wow, okay. So second taker day ka. Di ba kanang kuan gyud kanang perseverance o kanang determination na maging police. Yes, ma'am. Okay. So fourth year ka rin, graduating? No, ma'am. Third year, ma'am. Third year, okay. And the other cadet? Good morning, ma'am. Good morning, sir. I'm Cadet Second Class Camilo from Caraga, Davao Oriental. So, ang message na ako sa mga kabataan una na para na ako is be one of us. Be a PNP cadet. Because ito yung magiging opportunity natin to serve our country and to make our parents proud. Ano din ba? Yung pagpasok nyo sa academy is meron na din kayong sweldo? Ganun yun, no? Yes, ma'am. Meron kaming mga allowances. Gano'n di allowance? Not less than 38,000. Wow! My gosh! Ganon?
13? Same lang din sa military, di ba? PNA, ma'am, no? Ayun na nayaha kay dako na double, triple na yan. Ano sa ka? Kadete pala na sila. Okay. Sige, ano na yan? Good morning, sir, ma'am. The cadet is Cadet 3rd Class Rubito from Davao City. Ang message na po na ako sa mga cadet aspirants is, especially for those qualified na, I encourage you to be one of us. Join the Long Maroon Line, as they call it. And, yun po, live outside your comfort zone. Siguro, we think na relax diri sa gawas and nata sa atong comfort zone. I encourage everyone to leave your comfort zone and experience this once-in-a-lifetime opportunity na moabot sa ato. I encourage you to join us and try new things. Don't think of the hardships along the way na ma-face nimo pag mosulod ka sa academy. Kundi cherish it and learn from it. Experience it and kato, because everything that we learn inside the academy is ma-apply nato in our daily lives and when we go outside. Okay, so malay day mo mapulihan na mo sila na maging spokes, di ba? Ma-future mga spokesperson na dahil sila. And then dako kailan chance mahimong 1-star, 2-star, 3-star, and 4-star generals. Yes. So, bata pa. Okay, si Cadet Salilama. Good morning, sir, ma'am. The cadet is Cadet 3rd Class Salilama Denise Alexandrin from Talamo, Davao City. So, akong message ng mga aspiring cadets kay ang pagsulod sa PNPA kay kanang need jud nimo na gusto jud nimo sulod kay kanang gusto jud ka mag-serve sa country and ang training sa sulod kay makatuon jud kag tarong na proper knowledge na unsa imong pagtabang sa mga tao diri sa ato ang country and moto. So kung kaya nako, kaya namo, kaya po din niyo. Morning, sir. Good morning. Okay, ano ba yung tagline motto ng PNPA? To learn today, to lead tomorrow, ma'am. To learn today, to lead tomorrow. Yes, ma'am. Okay. Tanong gusto ko, sa meaning ng CCPNP, mo naman kung CPPNPA, klaro na. Kung saan ang CCPNP, klaro na to? Ang meaning sa CCPNP, sir, is Cadet Corps Philippine National Police, sir. Okay, so ano yung so far experience ng ating mga cadet while andyan kayo sa academy? Ano yung mga experiences, no? Can you share po sa mga, especially katong mga aspiring police? To give a guess of it, ang sa sunod sa academy is iba yun siya compared to normal na college life, na university life. Since sa PNPA is ginasabay ang pagkuha og 4-year degree course, which is ang Bachelor of Science in Public Safety, and at the same time you are ginasabay ang police training. So ang gid sa sulod is lisod yun siya, since sa pag time management pa lang unsa nimo pagsabay sa sa walay uyab-uyab, sir. Kasi bawal dito, sir. Bawal? So, yes, pwede ba yung mapigilan puso? Hindi patay ka na. So, sa sulod is, like I said, lisod yun ang kinabuhi sa kadete, but worth it naman. Ang maingon lang nako is ayun yung hunahuna ang kalisod na maranasan niyo sa sulod, and always remember na ang PNPA wala siya nagkuha og civilian para memong kadete. They are molding cadets to become leaders of the Philippines, of the country. So dapat lang na yung training is lisod jud siya, and dapat na mamold jud ang isa ka kadete to become worthy of serving the Filipino people. So one of the memorable experience that I have as being a cadet is during summer training po. Kasi naiiba talaga siya sa ibang universities and colleges kasi may summer training kami which we have specialized courses like BISOC, WASAR na hindi yan na applicable sa ibang university. So pag-graduate na kami, may credentials, may foundation na kami, and to be holistically competent officers. Wow, that's good. And si Soral Bito, your experience also. Sorabito. As for my experience inside the academy, sir, ma'am,
Dili na mag-sugarcoat, ma'am. Lisod jud siya. It is rigid. It is hard and very challenging. Pero I believe it's what makes cadetship valuable, ma'am. It's what makes cadetship memorable, and i-cherish din siya pagawas niyo sa academy. When you are inside, you experience very very difficult challenges in which you have to overcome and you face by yourself. Pero it's what makes your cadetship, it's what makes your life in the academy memorable, and madala jud nimo ang mga learnings nimo sa gawas and ma-apply nimo sa pag-interact nimo sa ubang tao, ma'am. Good morning, sir. I see the potential of Sir Vito, Ma'am Kat, no? Para siyang maging future na spokes, di ba? Wow. Pinangarap mo maging Brigadier General Fajardo? The Ford, ma'am. Kilala mo si Fajardo? Oh. Si Jean Fajardo. Si Miss Alila, ano din yung experience mo? Good morning, ma'am. So, ako experience siya sa sulod, especially as female. Ang training sa sulod, ma'am, same lang na sa male o female. Wala na kalahian. Kung sayo ka mga bugtaw, sayo po na sila, ma'am. Ang training na mga authorized exercises, same lang sa male and female. Dili mo na ito i-deny na mas kusgan jud ang mali. Pero kami mga females, ma'am, dili po yung patalo, ma'am. Dapat kabalo po mi kung sa kaya sa mali, kaya po na, ma'am. And that what makes, di mo na tinataas ko bang ko ng female, pero kami mga female, ma'am, as much as possible, we try to be equal with males inside the academy kasi isa lang rin naman yung natututunan namin at isa lang rin yung may impart namin sa labas once we graduate in the academy. Okay, thank you. Can you show to us yung paano kayo mag-drill? Siyempre, laman mo hinya. Pwede lang mo rampa diha o Sige daw, Bi. Command. Duha lang. Command daw, Bi, command. Ikaw, command, Bing. Harap, pahinga. Tikas, pahinga. Tikas sa hinga di ay. Sige daw, kamo na kanina bahala. Sila naman kumano, sila lang. Ay, parang na sila mga Chinese, ma'am? Soldiers ba yan? Okay, sorry, di ay. Okay. Snappy, di ba, ma'am? Di ba, mga, okay. Ay, humana explain, Bing. Cadet Corps, PNP. Ayan. Sino bang president sa inyo sa class? May president dito yung president sa class nyo? Wala dito. Nasa ibang region yung president namin. Okay. So yun yung baron, no? Baron. Yung may regimental commander yung tawag namin, ma'am. Bali nasa region 4 siya ngayon, ma'am. Okay, Bien, challenge si Bien, asa ka? Gani sumbagon nilang challenge. Okay. Assault. Okay. So once again, guys, please invite sa ato mga gusto magpulis we need kuan ba karon mga PNP kuan personnel, di ba? Mga soon to be mga miyembro nato sa Philippine National Police. Please invite again especially sa mga Davaoenos kay kamo mga taga Davao man gid mo. Yeah. Oh, yes, taga Davao, mga proud. Okay. Sige, go ahead. Yes, Mayong buntag pag-usab, sir, ma'am. We encourage you once again to join the Cadet Corps Philippine National Police. We are not only here in Davao magpa-exam, kundi nationwide ni siya. We have a lot of testing centers in which maka-take mo exam if you think you are capable and qualified. And if you are qualified, we encourage you to please join us because we are in need of more cadets who will soon turn into refined gentlemen na mag-lead ng not only the Cadet Corps but also the Philippines in the future. Thank you, sir.
Okay, si Cadet Cabayron. Good morning, ma'am. Katulad sa sinabi ng underclass, in-invite namin lahat na mag-take ng PNP CAT para sa mga hindi nakapag-apply sa online application. May walk-in tayo for Davao Region, we have the Mati Testing Center and the Davao City Testing Center. Ating mga requirements, natural-born Filipino citizen, single with no parental obligation, must be 18 to 22 years old, senior high school graduate, and for height requirements for males, we have the 157.48 centimeters and for females, 150.40 centimeters. At para sa mga members ng indigenous people natin, kailangan natin mag-present ng certificate of tribal membership or the NCIP at must not be a former member of PNPA or any training academies, and must not be dismissed from administratively, criminally, or civil or other civil for a cause. Okay, thank you so much. Maraming salamat sa itong mga kadete. I hope, no, na amoy ma-encourage o madala para makasunod, no, sa PNPA. Ma'am Hazel, thank you so much, ma'am. Happy birthday once again. Di ba ikaw, Joel, ganina, nanganta na mi, well? Happy birthday. Okay, mag-ano kayo? Uwet ka mo. Sige, late. Masabi lang. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Captain Hazel Caballero. Aba. Salamat, sir and ma'am. Salamat kaayo. Thank you. Humana na natubag kanina ba? Humana na natubag? 44. 21. 44. Wait, ka-age me. 22. Thank you, Ma'am Hazel. Salamat sa papitsa. Yes, sir. And Ma'am Salamat, Kat, sir, maraming ma'am. salamat, ma'am. Thank you, Ma'am Ruth, and thank you sa tanan, may buntag. Thank you, ma'am. And sa ato mga kadete, thank you so much. And good luck, you guys. And happy graduation sa mga mag-graduate na. O sa ato mga younger pa, good luck sa inyo, ha. Sana tuloy-tuloy na yan. Wala nang matanggal. Oo, di ba? Sure lang. Thank you so much. And that concludes our Davao Peace and Security Press Corps briefing. Dito po sa The Royal Mandaya Hotel. Maraming salamat. The Royal Mandaya Hotel. Thank you. Good noon and God bless.